Ang Cuadro Alas It's My Boy na Facebook page ay sobrang naging real talk na naman. May numero 1 sa WBO pero tinanong niya kung kaya bang manalo. Gervonta Tank Davis kontra kay Naoya Inoue. Tangketa lima maglalaban sa catchweight. Yan ang isinusulong ng coach ni Davis. Bawat balita ibinabahagi ni Mr. Kwento ay may mga legit sources na pinagmulan. Narito po nasa inyo na yan kung fake news pa rin ang nasa iyong isipan. Kaya tara, kwentuhan na. Oo nga, number 1. Ang tanong, mananalo ba? Ito ang naging post sa FB page ng Cuadro Alas. Dahil bago kasi magtapos ang Love Month, kaya ba maipinalove buzz ang World Boxing Organization na bagong update sa kanilang world rankings. Kasama na dyan sina Carl James Martin, Jovinan Caas, John Riel Casimero at Marlon Tapales para sa Super Bantamweight Division World Rankings. Walang ibang numero 1 sa WBO kundi itong si Martin, kaya maraming nagsasabi na baka ang pinatungkulan dito ng Cuadro Alas It's My Boy na Facebook page ay itong si Martin. Pero dahil isang cryptic post ito mga kwento, dahil hindi niya talaga tinumbok kung sino nga ba ang pinatungkulan sa post na ito. Pero ikaw kwento, may ideya ka na ba kung sino? Pero ganoon pa man, hintayin na lang natin ang revelasyon kung sino nga ba ang pinapatungkulan nito. Pero parang alams na. 8 pounds to destiny. Inimungkay ni Coach Barry Hunter, ang coach ni Gervonta Tank Davis, ang catchweight mega fight nina Davis at ni Inoue. Ganito ang balita ay pinasabog ng BoxingNews24.com. Sinabi ni Coach Barry Hunter na gusto niya na ang laban nila ni Davis at ni Naoya Inoue ay sa catchweight. Magtatagpo sila sa gitna. Sinabi ni Hunter, si Tank Davis ay may kartada ngayon na 30 wins at 28 knockouts ay bababa sa timbang upang harapin itong si Inoue na may kartada ngayon na 29 wins at 26 knockouts. Kailangang makiat si Inoue mula sa 122 pounds dahil marahil sa 130 pounds ay pwedeng harapin ni Davis itong si Inoue. Upang gawin itong posible, 8 libra lang ang kailangan ni Inoue na umakyat para sa isang mega fight kay Davis para maging realidad. Pero ang tanong ni Coach Hunter, gusto ba ni Inoue? Ilang Japanese superstar na si Inoue ay nag-atubili nga na umakyat sa 126 pounds upang harapin ang mga pating sa dibisyon na yon. Ang middle ground ni Tank Davis ay magsasakripisyo higit pa sa pamamagitan ng pagbaba ng 5 o higit pang mga pounds para lumaban sa catchweight na 130 o 128 pounds kaysa sa gagawin lang ni Inoue na magdagdag lang siya ng 6 hanggang 8 pounds. Mas madali raw para sa mga manlalaban na magdagdag ng timbang kaysa bumaba. Kung magdadalawang isip nga si Inoue na magdagdag ng 4 na mga libra mula sa super bantamweight hanggang umabot sa featherweight. Ang tanong, may apog ba si Inoue na magdagdag ng 8 pounds hanggang umabot siya sa 130 pounds? Nangangailangan ito raw ng katapangan para sa isang manlalaban upang makali sa kanilang comfort zone. Napakadali ni Inoue sa panahon ng kanyang professional na karera na pinagpipiyastahan ng mahinaw posisyon sa 122, 118, 115 at 108 pounds. Ang resume ni Naoya ay tila ba walang bigat raw ito dahil ang mga boksingero sa mga weight class na iyon ay hindi mga elite fighters. Ngunit milyon-milyon ang kinita niya mula sa kanyang mga panalo. Laban niyan sa mga manlalaban sa mga dibisyong wala raw talento. Grabe naman si Coach Hunter apaka-real to. Hindi pa raw nakalaban ni Inoue ang tunay na mga mandirigma sa 115 pounds noon. Tulad na lang sa elite fighter na si Jesse Bam Rodriguez. Dagdag pa niya na bilang boxing fan, I would like to see Inoue, sabi ni Coach Barry Hunter. Sa Fight Hype nang tanungin siya kung sino nga bang gusto niyang makalaban ni Gervonta Davis, kaya sinabi niya na dapat magtagpo lang si Inoue at Davis sa gitna. Itong si Inoue mga kwento ay tinatawag raw na monster o halimaw dahil may rason yan. Kaya nagbigay ito ng hamon kay Tank Davis para subukan kung monster nga ba itong si Inoue. Mga kakwento, ayon pa kay Coach Hunter, itong si Tank Davis ay isang maliit na boksingero. Hindi talaga tunay na 140 o 135 pounds na boksingero. Kaya sa 128 o 130 pounds, sina Inoue pwedeng magtagpo. Sa dalawang mandirigma kakwento, kanino kayo? At dyan, nagtatapos ang ating kwento.
Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Rafael Cahiling, kay kakwentong Ramil Lubitania, kay kakwentong Julian Pedrosa. At kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.